Lubog pa rin sa baha ang ilang barangay sa Kalumpit, Bulacan dahil sa malakas na ulan na sinabayan pa ng high tide. Kaya naman mahigpit na tinututukan ng lokal na pamahalaan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Ang detalye sa report ni J.M. Pineda. Lagpas tao na ang baha sa lugar na ito sa barangay May Sulaw sa Kalumpit, Bulacan. Tanging mga bangka na lang ang nakakapasok sa loob, kaya pahirapan para kay Angeline ang pagbili ng pangangailangan ng pamilya niya. Pangamba pa niya na baka tumaas muli ang tubig, lalo pa at ramdam na rin sa Bulacan ang epekto ng bagyong Emong. Mahirap po. Mahirap po, kaya kailangan pag lalabas po, bili na po kung anong kailangan. Kinangangambang nga po kami kasi yung bahay na medyo naano na ng alon. Sabi niyo mataas maano ang alon? Opo, malakas po. Parang maano po yung bahay kasi namin eh. Ano po kasing kawayan po kasi yun eh. Hindi naman po siya bato talaga. Kawayan po. Umaalog din, Opo. Si Joseph naman na halos isang dekada nang nakatira sa Kalumpit, sanay na daw sa ganitong sitwasyon, pero takot pa rin umano siya sa pagtaas ng baha sa kanilang lugar. Tagang mataas yung baha dyan. Lumalaki yan. Lumalaki yung tubig. Kahapon lumaki ng 4. 4 na yung nilaki. Ewan ko lang ngayon, may bagyo na naman. Tataas na naman siguro. Yung bahay namin ganyan na lang eh. Baka pag tumas pa ng bagya, yun bagya na lang. Aabutan na rin. Buong linggo nang masungit ang panahon sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Walang humpay ang buhos ng ulan na nagresulta ng malawakang pagbaha. Sa bayan ng Kalumpit, sinabayan pa ng high tide ang malakas na ulan, dahilan para magpabalik-balik ang baha sa lugar. Kwento ng mga residente, Disyembre na kung humupa ang baha dito, lalo na kung sunod-sunod ang sama ng panahon. May mga lugar na nga rin na hindi kayang lakarin o pasukin ng tao. Itong mga bangkang nasa tabi ko ngayon ang pangunahing transportasyon ng mga residente dito sa barangay May Sulaw sa Kalumpit, Bulacan. Ito yung ginagamit nila para makapunta dito sa mataas na bahagi ng kanilang barangay, galing doon sa pinakadulo kung saan may mga kabahayan pa daw. Ayon sa mga residente dito, sanay na sila sa ganitong sitwasyon, pero daing pa rin nila na pahirapan talagang makabili ng kanilang mga pangangailangan kung pupunta sila dito sa mataas na bahagi ng kanilang barangay. Sa kabila ng mataas na baha, ang ilang mga residente sinasamantala at nanlalambat ng isda para makabenta at kumita. Ayon sa Bulacan PDRRMO, umabot ng 4.73 ang level ng high tide sa Bulacan kaninang umaga, kaya bahagyang tumaas muli ang baha sa ibang lugar. Yung low-lying areas natin ay nakakaranas sila ng baha. At hindi lang sa dagdag pa rito yung buhos ng ulan kanina madaling araw na may kalakasan. So tayo ay may mga barangay na nasa 5 to 6 feet dahil nga sa taas ng high tide. At yung iba naman ay nakakaranas pa ng from 1 to 3 feet. Kabilang sa tinututukan ng LGU ang mga low-lying areas o mga lugar na madaling bahain kapag high tide, gaya na lamang ng Kalumpit, Hagonoy, Bayan ng Bulacan, Paumbong, Malolos, Ubando, May Kawayan, Balagtas at Marilao. Paliwanag naman ng PDRRMO, malakiyang pagbaha daw talaga ang nagiging resulta kapag nagsabay-sabay ang buhos ng ulan at high tide. Dahil din sa malakas na ulan at high tide, matagal umanong humupa ang baha. Normally, ang high tide kasi nasa 2 meters lang, very manageable para sa kanila. Pero sa ngayon kasi nakakaranas tayo nitong may tag-ulan na, may kataasan pa, ito'y nasa 4.7. Tiniyak rin ng Bulacan LGU na nakamonitor sila sa sitwasyon ng bawat barangay na apektado ng pagbaha. Bukas rin daw ang kanilang linya at tumawag lamang sa 911 kung kinakailangan ng tulong. Sa ngayon, 3 bayan na sa Bulacan ang nagdeklara ng state of calamity, kasama dyan ang Kalumpit, May Kawayan at Balagtas. J.M. Pineda para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.